Amen. Ayan po, ang topic natin ngayon ay the cause of mission. Sino po dito, tanong ko po sa inyo, sino po dito ang merong mga bagay na importante sa buhay po nila? Amen? At lahat po ng mga bagay na importante po sa buhay natin ay nagbibigay tayo ng kaukulang halaga doon sa mga bagay na yon. Tama po ba? Ulitin ko po, no? Yung mga importante sa buhay natin ay nagbibigay tayo ng kaukulang halaga. That's why yung ginamit natin yung salitang cost. Ibig sabihin ng cost po is halaga, bayad, sukli, or sa term ng business or gastos, no? For example po, pagpapalaki ng anak, di ba? Ang pagpapalaki po ng anak ay very costly, no? It demands time, energy, and of course, finances. Magastos po ang pagpapalaki ng anak. Amen ba? Yes. Sabi mo sa katabi mo, salamat kay Lord kasi may panggastos ka. Okay, yan, no? And even po, sino po dito nagsasabi na mahalaga po ang kalusugan? Yes. Okay. Lahat tayo nagsasabi na mahalaga ang kalusugan. Kaya naman, nagtatrabaho tayo para makabili ng pagkain, sapat na pagkain. At minsan nga, dinadagdagan pa natin ng mga supplements, vitamins, para lalo pang maging malusog yung ating pangatawan. At kuminsan nga po, ay nagbibigay pa tayo ng time para mag-exercise. Meron ba dito nag-exercise? Kami po ni Jen, sinisikap namin every week makapag-walking. Kasi po, meron pong benepisyo ang walking, konting commercial. Ang walking po ay ang paglalakad po ng 30 minuto sa isang araw ay maganda sa puso, no? Nakaka-reduce ng stress, nakaka-burn ng calories, nakakapag-boost ng mood, nakakapagbigay ng maayos na tulog. At marami pa pong iba, it strengthens our joints, ating mga kasukasuhan. Kaya maganda po ang paglalakad. Okay? Kaya minsan, di ba, minsan ayaw natin maglakad eh. Sabi mga tricycle or ganun. Pero po, alam niyo po, napaka-beneficial po ang paglalakad. Ibig sabihin, minsan, hindi po siya komportabling gawin. Pero, naglalaan po tayo ng oras para gawin po iyon. Tama? And, ano pa, yung mga mahalaga po sa buhay natin? Relationship, marriage, no? Yung pag-aasawa, yung pamilya. Kaya naglalaan tayo ng time, ng money, no? Para minsan makalabas-labas man lang. Tama? Kasi mahalaga yung pamilya, yung pag-aasawa. Kaya kung katabi mo yung asawa mo, sabihin mo sa kanya, kung alam mo na. Okay, joke lang. Ano pa? No? Ano pa? Yung education po. Mahalaga po sa atin, yung education. Some of us, talagang gumagastos po sa education. For some, yung iba ay talagang naglalaan ng nag-iipon talaga, kumakayod talaga sa buhay para mabigyan lang po ng magandang pag-aaral, edukasyon. Minsan ina-enroll natin sa mga private school. Why? Because we believe, no, na education is very important. Mahalaga po ang edukasyon, tama? Kaya sa mga kabataan, gumigising tayo ng maaga, no? Ginagawa natin yung mga assignments natin, nag-spend tayo ng effort, ng resources. Why? Because we believe that education is important. And what is important po ay very costly. Ano pa? Minsan yung iba po ay tawag dito sa mga material na bagay. Nag-spend tayo ng finances, ng pera sa mga material na bagay kasi alam natin na mahalaga yung mga bagay na yon. Meron nga palaging lumalabas sa feed ko ngayon, yung si Paring Hype. Kilala niyo ba si Paring Hype? Si Paring Hype ay nagbebenta ng Rolex na relo. Ang mamahal. And then sabi ko, grabe naman itong mga tao na ito, pero mahalaga sa kanila yung bagay na yon. Kaya po, ano po ibig sabihin po ngayong umaga? No? Everything that truly important to us is costly. No, lahat ng mga bagay sa buhay natin ay meron talagang kaukulang bayad. Meron kaukulang halaga. Ganon din po sa ating pagsunod sa Diyos.
Kaya yung pagbubulayan po natin ngayon, sinasabi ni Jesus na yung kaligtasan na tinamo natin sa ating Panginoon ay hindi po siya cheap. Hindi po siya mumurahin. Hindi po siya basta-basta. No? Ito po ay napakahalagang bagay. Sinabi nga po ni Billy Graham po, sabi niya, salvation is free, but discipleship or following Jesus will cost you everything. No, yung ating kaligtasan ay libre nating tinanggap. Pero yung pagsunod sa Diyos, yung pamumuhay bilang isang Kristiyano ay costly po. Meron talagang mga bagay na sinasakripisyo tayo, nilalaan tayo. In fact po, some of us na nandito, no, nandito tayo, it costs us time, it costs us energy para mag-prepare para po makapunta tayo dito. Tama? Komportable po ang nasa bahay lang. Komportable po. Pwede ka namang mag-online na lang. Pero dahil mahalaga ang pagsamba ang Panginoon sa iyo, talagang naglalaan tayo ng oras, energy, at ano man po mga resources natin. Okay? Kaya simple lang po. Alam niyo po, simple lang po ang mission po natin. Sinimplify po ito ng ating Panginoon. Ibig sabihin ng mission natin, to follow Jesus. No? Sundin ang Panginoon and to make followers of Jesus. Ganun lang po kasimple. Kung sisimplihan natin yung mission natin, to follow Jesus, to follow our Master. Kaya last week ay pinagdiinan natin, no? Who is the Christ of our mission? Who is the head? Who is the master of our mission? Si Christ po. Kaya sabi natin last week na yung kung kilala mo si Christ, you will totally surrender your life to the Lord. Why? Kasi po, following Jesus is knowing and submitting to the Lordship of our Lord Jesus Christ. And of course, meron din pong mandato sa atin na tayo po ay gumawa o tumulong sa mga tao para sila din po ay sumunod sa ating Panginoon. Amen? Ngayon, dito sa ating binasa kanina sa Luke chapter 14, merong dalawang halimbawa si Jesus para idiin niya yung gusto niyang sabihin dito sa Luke chapter 14. Ang sabi ng Bible sa atin, sabi diyan, sapagkat sino ba sa inyo ang nagnanais magtayo ng tore, ang hindi mo na naupo at inaalam ang magugugol upang matiyak kung mayroon siyang sapat na halaga hanggang matapos ito. Tama, di ba? Marahil, meron na tayong mga pinagawa sa bahay po natin o mga inayos sa bahay natin. Di ba? Ang una nating ginagawa ay kinakalculate muna natin kung magkano manggagastos. Tama? Kasi kaya sinasabi ni Jesus, ang mga nagpapatayo daw po ng building, ang una nilang ginagawa ay kinakalculate nila kung sapat ba yung halaga na meron sila. Kung itong halaga ba nila na ipon nila ay hanggang matapos yung project na yon. Baka kung nailagay na ang pundasyon at hindi na makayang tapusin, kukutyain siya ng lahat ng makakita sa kanya. Sasabihin nila, nagsisimulang magtayo ang taong ito pero hindi naman niya kayang tapusin. Tama? Kaya yung sasabi ni Jesus, once na nag-decide ka, kailangan mo munang tignan kung ano yung cost ng bagay na yon. Kaya sinasabi ni Jesus dito na ang pagsunod sa akin ay is a decision. It's a very serious decision na dapat mo munang isipin. Na dapat mo munang talagang paglaanan ng iyong pag-iisip para sundin ang Diyos. Pangalawang example, sabi ni Jesus, meron bang susugod sa isang digmaan na hindi siya sumasangguni sa kanyang mga tagapayo kung kaya niyang manalo? In other words po, sa madaling salita, lahat ng gagawin natin ay dapat nating pag-isipan. At yung pagsunod natin sa Diyos, it takes a complete and serious decision. Amen. Napagtanto nyo na po ba yun sa inyong mga buhay? Na ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsunod natin sa Panginoon? Ang pagiging Kristiyano ba, it's all about 2 hours Sunday service lang? O ang pagsunod sa Diyos, it takes our full life commitment to the Lord. Okay? Si Jesus po, hindi tayo dinidiscourage, no? Jesus isn't trying to discourage His followers, but He wants them to understand the seriousness of following Him. Dito sa passage natin ngayon,
sinasabi ni Jesus, if you want to become a follower, kailangan mong maintindihan. Merong cost, merong halaga, merong bayad, merong kang extend na bagay, buong buhay mo para sundin ako. Tatlong bagay po, tatlong bagay. Lang, 10:30 na ba? Ay, hindi. Joke lang. Yeah. Tingnan ko kasi doon para maliban. Tapos nakita ko si iba medyo nakapikit na isang mata kaya okay. Okay, tatlong bagay po. Tatlong bagay ang tatandaan po natin ngayon. Okay? Tatlong bagay. Mabilis lang po ito. The cost of following Jesus requires, ano na requires nito? Una po, okay. Ang una is our relationship with Jesus must be above every other relationship. Yung ating relasyon daw sa Diyos ay dapat higit kaysa sa lahat ng relasyon. No? At ginawa ni Jesus, sinalimbawa ni Jesus dito, yung relasyon natin sa ating pamilya. At ito pong verse na ito, ay isa po ito sa mga para bang nami-misinterpret sa Bible. Okay? Kaya niyo pong ipaliwanag ito, no? Sabi sa Luke 14:25-26, sabi diyan, sumama sa paglalakbay ni Jesus ang napakaraming tao. Hinighlight ko diyan yung napakaraming tao. Kasi marami naman talagang sumusunod kay Jesus. Pero hindi lahat totoong sumusunod kay Jesus. Merong iba na meron lang silang kagustuhan para may makuha sila kay Jesus. Kagalingan, pagkain, ganun lang. Pero sabi ni Jesus, nagkaroon ng si Jesus dito, real talk. Nagkaroon si Jesus dito ng para bang seryosong statement. Sabi niya doon sa maraming tao, hindi lang sa mga sumusunod sa kanya. Sabi niya, humarap siya sa kanila at sinabi, hindi maaaring maging alagad ko. Medyo mabigat, no? Ang sino mang lumalapit sa akin na hindi napupuot sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, o maging sa kanyang sariling buhay. Antindi, no? Para bang napakabigat na statement. Kung gusto mo daw sumunod kay Lord, hindi daw maaring maging alagad yung mga hindi napupuot sa kanyang ama, sa kanyang pamilya. Ano ibig sabihin nito? Ha? Ibig sabihin ba nito na kamuhian natin yung ating pamilya? No? Alam niyo po, hindi po gano'n, no? Ang word po na ito, kaya listen to this, no? Yung word na hate dyan, to hate, para bang sinasabi sa Bible sa Old Testament, Jesus loves Jacob, but he hate Esau, no? Ito po ay yung hate dito ay idiom po, idiomatic expression, kasabihan ng mga Hudyo, no? Na ginagamit nila to emphasize po na para bang yung bagay na ito, yung pamilya, mas lesser dapat. Na merong mas mahalaga, na merong bang ina-emphasize na, parang sa verse na ito, ina-emphasize ni Lord, na si Jesus, yung relasyon natin sa Diyos, ang pinakamataas na relasyon sa lahat ng relasyon. Pero, liwanagin ko po, no? Hindi ibig sabihin ito, na iwanan natin ang ating pamilya dahil susunod tayo kay Jesus. Hindi ibig sabihin nito, pabayaan natin ang ating pamilya. No? Dahil gusto natin sumunod kay Jesus. In fact po, si Jesus, nung siya po ay nakapako sa krus, ang sabi niya po kay John, sabi niya, ingatan mo yung aking ina. No? Sabi niya kay John. Ibig sabihin, si Jesus po ay merong pagpapahalaga sa pamilya. Pero ang sinasabi lang ng Bible sa atin, no? Parang ganito, no? Bigyan ko na example. Pag sinabing kasabihan or idiom, idiomatic expression, ay, balat sibuyas ka naman. Ibig sabihin ng balat sibuyas, ibig sabihin ba, ano siya? Literal talaga na sibuyas yung balat niya. Hindi, di ba? Ibig sabihin lang, masyadong emosyonal, masyadong sensitive, di ba? Ganun po ibig sabihin ng idiomatic, no? Ganun po ang paggamit sa verse na ito. No? Jesus is not promoting literal hatred, but it's demanding the loyalty to Him must surpass all other relationship, even with one's closest family. Sinasabi ni Jesus, kasi ang pamilya
Ang pamilya kasi, ang pinakamalapit na relasyon natin. No? Pinaka-close na relationship natin. Pero sinasabi ni Jesus, ang pamilya, kahit po ang pamilya, mas higit si Jesus ang Panginoon sa ating pamilya. Amen ba? Tama? Meron nga pagkakataon po, no? Minsan, hindi tayo nakakasunod sa Lord. Minsan, hindi tayo nakakapunta sa church. Kasi, sinasabi natin, ay kasi meron akong binubuhay na pamilya. Ay kasi yung pamilya ko, hindi ko maiwanan. Kasi yung mga anak ko, inaasikaso ko. Minsan, meron tayong ganung expression, no? Pero, sinasabi ng Panginoon na si Jesus ay mas mahalaga sa aking pamilya. Ulitin ko po, hindi po dina-downgrade ni Lord yung halaga ng pamilya, mahalaga sa Diyos. In fact po, si Jesus po, nung nagpunta siya dito sa mundo, He was born in a family. No? Siya po ay meron siyang tatay, may siyang nanay, siya po ay isang anak. Mahalaga po sa Diyos ang pamilya. Pero, pinakamataas na relasyon natin sa lahat ay ang Diyos pa rin. Okay. Bakit ba? Isip natin, no? Kaya sabi ko sa inyo, medyo challenging itong message, no? Bakit ba kailangan i-utos sa atin ito ng Diyos? Bakit dinidiman sa atin ito ng Panginoon? Kung ano, bakit nga ba? Ibig sabihin ba na parang bang si Lord, ano ba siya? Parang insecure ba siya? Si Lord? Kasi dinidiman niya sa atin? Ba't niya kinukuha pa itong mga bagay na mahalaga sa atin? Ito po lagi nating tandaan. Pag ang Diyos ay nagbigay po ng command, nagdidiman sa atin ng isang bagay, ibig sabihin, ito po ay para sa ating ikabubuti. Ito po ay para sa ating proteksyon. Ulitin ko po, kahit po mabigat na utos ng Diyos, mabigat man siya, pero lahat ng utos ng Diyos ay para po sa ating ikabubuti. Para po sa ating benepisyo pa rin po. Hindi po dinidiman ni Lord na i-alay natin ang lahat ng bagay para sa Kanya. Si Lord po, wala na pong kailangan. No? Minsan, kailangan lang nating merong gawin para ma-emphasize yung gusto ng Diyos. Maging daan ito para ibigay ng Diyos yung ating pagpapala. Kasi po, pamilya, minsan po ang pamilya po, darating yung pagkakataon na mawawala din sila. Minsan, nagkakaroon ang isang pamilya, minsan kinukuha ni Lord, o kaya naman yung mga anak natin ay pag nag-asawa, lalaki sila, iiwan tayo. At minsan, darating sa punto natin sa buhay natin, na tayo na lang mag-isa. At si Lord na lang meron tayo. Kaya naman, sinasabi ni Lord, ako pa rin. Kasi, darating yung panahon, ako pa rin ang hindi mangiiwan sa'yo. Tama? Nalala ko po yung isang kapatiran po namin dati sa dati kong church, actually ninang si Nenita, no? Wala na siyang asawa, hiwalay siya sa asawa niya. Tapos, yung anak niya namatay, yung panganay na babae. Tapos after 2 years ata, I don't know kung yung exact na date ng taon, nag-asawa din yung bunso niya. At yung nag-asawa yung bunso niya, siyempre, pag may asawa na, hindi na siya priority. Kaya mag-isa na lang siya. Kaya isang beses po, napadaan siya sa bahay, kasi yung kapitbahay namin, kapatiran din. Tapos napadaan siya. Tapos, nag-share siya sa akin ng saglit lang. Nung habang nag-share siya, umiyak siya. Sabi niya, Pastor, nag-iisa na lang ako. Kaya doon ko nga na-realize minsan no? It's a parang reminder lang din sa atin. Of course, sa mga anak, no? Sa mga anak na nandito, of course, huwag natin pabayaan yung ating mga magulang. Pag matatanda na sila, malalaki na sila. Of course, no? Pero, minsan, hindi na rin talaga tayo prioridad ng ating mga anak pag mayroon na silang sariling pamilya. Kaya minsan, it's a reminder din talaga sa atin. Sa akin nga reminder sa akin na, kung ano, dapat maghanda din pala ako. Kasi baka pagdating ng araw, either kunin sila ni Lord o iba na yung priority nila. Pero of course po, huwag kayong mag-alala. Naku pa, nakakalungkot naman yung pastor. Hindi naman tayo pababayaan ni Lord, no? Pero, ang sinasabi lang natin, no, na ang pamilya ay pwede din tayong iwan. That is the reality. Kaya naman sinasabi ng Panginoon, ako pa rin ang unahin ninyo. Kasi ako hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Huwag naman sana ang dahilan yung pamilya
para hindi tayo makasunod sa Diyos. Para hindi natin magawa yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen po ba? Kaya naman, above all else, ilagay natin si Lord sa pinakamataas na prioridad natin sa any kind of relationship. Amen? Pero ang benefits, pag maayos yung relasyon natin sa Diyos, magiging maayos din yung relasyon natin sa iba. It will flow. Kasi ganito naman po yan eh. Maayos yung relasyon natin sa Diyos. At pag maayos tayo sa Diyos, mapapalaki natin ng maayos yung ating mga anak. At pag naturuan natin sila na mahalin ng Panginoon, di ba, lalaki silang mahal nila si Lord, balang araw po, sa kanilang pagmamahal sa Panginoon, is mag-reflect din po yun sa pagmamahal nila sa atin. Tama po ba? Kaya, once Jesus is our top priority, pinakamataas na relasyon sa buhay natin is magiging maayos din ang lahat. Hindi po selfish si Lord. Okay? Ano pa po? Pangalawang bagay. Sabi dyan, binanggit na naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling cross at sumunod sa akin. Ano ibig sabihin po? No? Ano ibig sabihin? The cost of following Jesus requires our willingness to be discomforted over our natural desire to live a comfortable lives. Ang pagsunod daw sa Diyos, nag-require ng ating kagustuhan na minsan na makaranas ng discomfort. Higit sa ating kagustuhan na maging komportable palagi. Nalala ko po yung isang turo ng isang pastor. Di ko makalimutan, no? Sabi niya, pag Christian ka daw, dapat meron ka daw nakalagay dito sa noo mo. Nakalagay, sabi, I am willing to be disturbed. Nakalagay dito, pag Kristiyano ka, nakalagay dito, I am willing to be disturbed. Oo nga naman, no, pag Christian ka talaga, is madidisturb ka talaga. Once you decide na sumunod sa Panginoon seriously, maabala talaga ang iyong buhay. Maabala talaga ang iyong buhay. Tama? Kaya maraming tao, may mga tao na ayaw maging Christian o ayaw magpaka-totoong Kristiyano kasi ayaw nilang maabala sa buhay nila. Pero the reality is this. The reality is this. Once you decide to follow Christ, maabala ka. That is the reality. Kung gusto mo talagang sumunod kay Lord, dapat willing kang magpaabala. Sabi ni Jesus dun sa mga apostles niya, come, follow me. Follow me. Iwan mo yung mga lambat mo at sumunod ka sa akin. Naabala po talaga sila. Naabala yung kanilang pagkatao, naabala yung kanilang buhay. Kaya ano ba yung mga bagay na maabala sa atin? Tanungin mo nga sa katabi mo, willing ka bang maabala? Ulitin ko po sa oras na ito. Anything that is important, truly important, no, it is costly. Lahat ng mga bagay na mahalaga, lahat ng bagay na importante, may halaga, may cost. Anong area sa buhay natin na maabala? Okay? Ito po. Tatlong bagay. Yung self-denial. No? Self-denial. To deny ourselves. No? Now, bago ko po sabihin, ano ibig sabihin ng self-denial? Sabihin ko muna sa inyo, ano ba yung hindi self-denial? Kasi minsan maraming maling pagkaintindi pagtungkol sa itakwil mo ay yung sarili. Ang ibig sabihin ng self-denial po, hindi po siya ibig sabihin na i-reject mo na yung sarili mo. No? Na bibigyan mo na ng walang halaga yung sarili mo. Hindi ganon. Siya sabi ni Jesus. Hindi rin po ibig sabihin na, alam niyo po yung asceticism, yung mamumundo ka. Punta ka sa bundok, tapos wala kang mga tukso sa asceticism, isolation, punta ka katulad ng ginagawa ng mga monk. Kaya dati merong mga, ano bang tawag doon, yung mga praile, mga monk, ano ba tawag doon sa simbahan nila, yung ano nila, alimutan ko eh. Pupunta sila sa isang isolated area, kasi isip nila, paano mo lalabanan yung kasamaan sa puso mo? Kailangan mong ihiwalay yung sarili mo sa mundo.
Asceticism ang tawag natin doon. Hindi ka na ng self-denial. In fact, sabi ni Lord, you are the salt and light of this world. Hindi mo kailangang pumunta sa bundok para i-deny yung sarili mo. At ang self-denial din po, ay hindi din po ito yung magiging proud ka sa mga sakripisyo mo. Di ba? Ay, ito yung sinakripisyo ko kay Lord. Ito yung ginawa ko. Ito yung binigay ko. Ito yung iniwan ko. Hindi po ganun ang self-denial. Yung bang ipagmamayabang mo yung mga nagawa mo. Hindi ganun. Ang self-denial po ay pagyakap doon sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon para sa ating buhay na kuminsan po nag-require po ito ng pagtalikod sa ating sariling kagustuhan, interes at plano. Ito po ay pagyakap sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Panginoon, sa tuntunin ng Panginoon sa ating buhay. At kung minsan, nag-require po siya, no? Nag-require siya ng mga bagay na kailangan nating isang tabi o talikuran yung sarili nating kagustuhan at interes at plano. Ito po ay pagpapasakop sa mga prinsipyo ng Diyos na nakalagay sa kanyang salita. Yun po ibig sabihin ng self-denial. Yung gusto mo, dahil hindi ito kalooban ni Lord, hindi yung susundin mo. Lord, pasakop ako sa gustuhan mo. For example, bibigyan mo yung example. Pagpapatawad. Ang pagpapatawad po ay hindi po madali. Tama? Pero pinipili mo magpatawad kasi sinusuko mo yung gusto mo dun sa gusto ng Panginoon. Tama? Yung paghihiganti. Paghihiganti. Di ba, minsan gusto nating maghiganti. Gusto nating mag-retaliate sa ating kaaway. Pero, Lord, not my will, but let your will be done sa ating buhay. Yan po ibig sabihin ng self-denial. Pagyakap sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon. Sabi ni Jesus, si Jesus is the perfect example ng self-denial. Sabi niya, Lord, napakahirap ng aking haharapin. Nagpipray siya sa Gethsemane. Pero Lord, not my will, but let your will be done. That is to deny ourselves. Ano pa po? Suffering. Suffering. Pangalawang area na sa buhay natin na maabala. Ang suffering po ay, hindi po komportable. Ayaw natin mag-suffer, tama? Pero ang suffering po ay isa sa pinakamabisang kaparaanan ng Diyos para tayo po ay mahubog. Maayos yung ating karakter. No? Kaya nga, si Lord, minsan sinasacrifice niya yung comfort, no, to build our character. Minsan, si Lord, hinahayaan niya yung ayaw niyang pahintulutan, ayaw niyang gawin para ma-shape yung ating pagkatao. Sapagkat yun naman po, ang pinaka-kalooban ng Lord sa buhay po natin, ma-shape yung ating character to be like Jesus. Amen ba? Tingnan natin, si Jesus, siya po ay nag-suffer. Pinakita niya kung paano natin dapat i-embrace yung kaparaanan ng Panginoon. And minsan po, yung suffering, tingin natin, yung pagdurusa, para ba siyang illogical? Naano niyo po ba yun? Kaya pag suffering, ang una nating agad, iniisip tanong sa atin, why suffering? Bakit ba ako nagdurusa? No? Bakit ba ako nagdurusa? Why suffering? Alam niyo po sa philosophical world, ang number one question sa mundo na ito, number one question is, why suffering? Why suffering? Pero bibigyan ko kayo ng logical explanation po sa umaga na ito kung bakit kailangan ba natin mag-suffer. Number one po, kasi po ang mundo po talaga natin ay fallen, hindi perfect. Bakit tayo nagsasuffer? Kasi po ang mundo natin hindi perfect. At dahil ang mundo na ito ay hindi perfect, it will come to our mind that there is a better place na naghihintay sa atin. Paano bang sinasabi ng Diyos sa atin, anak, dyan sa mundo talaga, dahil nasira ng kasalanan yan, magsasuffer ka talaga. But my promise is this, there will be a better place, a perfect place for you, that there is no suffering. Okay? Amen. Yun po ang
pwedeng logical na explanation. Ano pa? When we suffer, pag tayo po nakaranas ng suffering, ganito po, mas natuto tayong nilabal akong bigkasin mas matututo tayong makipagsimpatya sa ibang tao na nakaranas din ito. Tama po ba? Pag nakaranas tayo ng kahirapan, ng suffering, doon natin ma-realize kung gaano din kahirap yung mga pinagdadaanan din ng ibang tao. Tama? When we suffer at na-overcome natin yung suffering na yon, doon tayo ma-realize na, ay, sis, naintindihan kita sa pinagdadaanan mo. Doon tayo makakatulong. Doon tayo nagiging blessing. Doon tayo makaka-relate doon sa mga tao na yon. Every time na nakaranas tayo ng mga uncomfortable situation po sa buhay natin. Ano pa? Ano ba yung logical explanation ng suffering? Pag nagsasuffer tayo, ito po, hindi tayo, ma-realize natin na hindi tayo ang may control ng buhay natin. Hindi tayo ang may control ng buhay natin. Pag nagsasuffer tayo, o nga, hindi ako ang may control sa buhay ko. At tatawag tayo sa Diyos, lalapit tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, ang suffering po ay mag-iiwas sa atin para maging mayabang tayo. Yun po ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12. Sabi ni Pablo, para iiwas ako ng Diyos sa kayabangan. Pinahintulutan niya si Satanas para padalhan ako yung thorn of the flesh. Naalala niyo po sa 2 Corinthians 12. Merong thorn of the flesh na nagtutorture daw kay Pablo. And many scholars believe that that was a physical torture. Physical illness. Nagpapahirap kay Pablo. At pinag-pray niya 3 beses daw sa Diyos, paulit-ulit. Pero hindi siya pinagaling ng Diyos. Ang sagot ng Diyos sa kanya, anak, sapat ang biyaya ko. Sapagkat sa tuwing ikaw ay mahina, doon kita pinapalakas. That's why when we suffer, we will recognize, God, merong Diyos. At mag-iiwas sa atin ito sa kayabangan. Amen? Kaya maraming mga tao, alam niyo, may maraming tao ngayon, especially yung mga mayaman, may mga pera, they are trying to control the world. At ang pinakasinusolve ng tao ngayon, bakit merong AI? Is yung problem of death. Pinakasinusolve ng tao, bakit may AI? Kasi gusto ng tao, huwag mamatay ang tao. That is the ultimate sinusolve nila. But they cannot solve the problem of suffering, death, natural calamity. Why? Because every mga difficult situation, it will point us to God. And we see our limitation. Mahina tayo, kailangan natin ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kaya, 3 area sa buhay natin na maabala tayo, self-denial. Pangalawa, suffering. Pangatlo po is service. Paglilingkod. Tama ba? Ang paglilingkod nagde-demand ng abala, tama? Pupunta ka sa church, kailangan mo maghanda, na-assign ka sa prayer meeting, sa pag-share, mabala ka talaga. Hihinto ka talaga sa gagawin mo, magbabasa ka talaga. Tama? Tama ba? It demands time, talent, and treasure po. It reminds us about the blessing of God. It reminds us why we are here. Bakit tayo nandito? Kasi po, mabuti ang Diyos sa buhay po natin. Pag naglilingkod tayo, lagi nating pinapaalala sa sarili natin na mabuti ang Diyos sa buhay natin. Pag naglilingkod tayo, binabalik natin anuman ang kanyang binigay sa atin. Ang paglilingkod po ay pagpapaalala palagi sa atin doon sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. And when we serve po, we will experience the joy, the greatest joy from the Lord. When we serve, I don't know about you, marahil
almost of us naglilingkod sa atin. At ang pinakamasayang bagay po talaga sa buhay na ito is you are serving the Lord. Even po kahit sa maliliit na bagay. Tama ba? Masaya ba tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Na ang joy ay hindi lang nakasentro sa ating sarili. Yung pagiging masaya ay hindi yan makukuha pag inuuna natin yung sarili natin. Ang pagiging masaya po ay pag-una sa ibang tao. Tama? Kaya nga yung joy, ibig sabihin ng J-O-Y, para maranasan mo na yung joy, sino dapat unahin mo? J? Jesus. Yung O? Others. And yung U? You. Kaya if you want to be joyful sa buhay natin, unahin natin si J. At si O, others. And you. Huli yung ating sarili. Bakit huli yung ating sarili? Kasi po, ang ating natural, talaga, inuuna yung sarili natin. Okay. Sabi mo sa katabi mo, anong gamit mo? Joy. Gamitin mo ang joy. Para hindi ka mahirapan sa buhay. Okay. Amen ba? Ano pa po? By the way, service in relate to the mission, hindi po komportable yung mag-abot ng tao, mag-evangelize ng tao. Well, kasi ganito yun eh. Ang thinking natin, once na meron tayong inabot na tao, ang advanced thinking natin, naku, palagi ko itong palalahanan. Lalo pag kapitbahay, abutin mo yung kapitbahay mo, naku, meron na akong obligasyon dito na huwag nang magsungit dito sa area namin. Meron akong obligasyon dito na palaging maging mabait dito sa lugar namin, sa skinita namin. Kasi, ini-invite ko itong kapitbahay namin sa church eh. Di ba? Medyo discomfort, pero merong joy. And the greatest joy is yung tao makakilala kay Lord, lumago siya sa kanyang pananampalataya, at higit sa lahat, that someday yung tao na yon maglingkod din sa Panginoon. Amen ba? Napakasaya po nun. Napakasaya. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Pangatlo po, last na. Woo! Kaya't sino man sa inyo ang hindi magtatakwil, pangatlo ang hindi magtatakwil sa lahat ng kanyang pagmamayari ay hindi maaaring maging alagad ko. Grabe naman. Ang bigat, di ba? Hindi daw magtatakwil ng kanyang pagmamayari, hindi maaaring maging alagad ko. Kaya, last na bagay, the cost of following Christ requires our total obedience, declaring that Christ is our greatest possession. Our total obedience, declaring that Christ is our great possession. Si Jesus, ang ating pinakamahalagang kayamanan po sa ating buhay. Amen? Kasi sabi ng Bible, ang sino mang hindi magtatakwil ng lahat ng kanyang pagmamayari, lahat daw. Grabe, di ba? Grabe namang demand ito. Pero, once we obey, we are declaring na si Jesus ang pinaka mahalaga at pinakamataas na kayamanan natin sa ating buhay. Amen ba? Si Jesus ang pinakamahalaga sa ating buhay. Merong parable si Jesus as I end. Sabi ni Jesus sa Matthew 13:45-46, muli, ang kaharian ng langit ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Nang natagpuan niya ang isang mamahaling perlas, ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. I don't know if you nabasa niyo na yung Bible, ang passage na ito, and maybe baka meron na kayong interpretation dito sa ano na to. Meron dalawang interpretation dito. Pero mas parang pabor ako dun sa isa. Yung isa, si Jesus yung merchant, yung mga ngalakal. At tinapon niya, binenta niya lahat na meron siya para mabili yung perlas na to. Yung karian na to.
Yun yung una. No? But medyo pumapabol ako dito sa pangalawang na yung mga ngalakal is the person, yung taong nagsisisi. At yung taong nagsisisi na yon, nung natagpuan niya yung perlas, which is the gospel, which is the Lord Jesus Christ, ipinagbili niya ang lahat ng meron siya. Para lang doon sa natagpuan niya. Now, I believe on that interpretation that Jesus is the most valuable possession. At pag natagpuan mo ang Panginoon sa buhay mo, you will consider everything secondary. You will consider yung mga bagay sa buhay mo na loss compared to the value of our Lord Jesus Christ. Parang sinabi ni Pablo, ano man yung aking education, ano man yung aking achievements, I consider it loss. Makamtan ko lamang si Kristo. Kaya, mga kapatid, obey God, obey the Lord. When we obey, we are declaring that Christ is our greatest possession. Our greatest thing, valuable things sa buhay natin. And sabi ko po, merong cost yung mission, may cost yung mission, at ang cost ng mission ay yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. No? Para magawa ni Lord yung mission na ito, ay nag-offer siya ng kanyang buhay. Binigay niya ang kanyang anak na si Jesus. At si Jesus po ay inalay niya ang kanyang buhay, namatay sa krus, pinako, nahirapan, at nagdusa, at naging subject sa pinakamalupit na parusa dito sa mundo na ito. Para lang po may lagtas tayo. Why? Everything that truly important is costly. And I believe that we are important to the Lord. Kaya naman, it cost His Son, the life of our Lord Jesus Christ, para tayo po ay maligtas. At this morning po, Holy Communion po natin. Sige po, tayong lahat po ay yumuko, sandaling yumuko at manalangin. Pagbulay-bulayan po natin ang narinig po nating mensahe sa umaga na ito.